Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Blessed day mga kapatid. Muli po, ako po si Sister Analiza Gayares from CRC Antipolo. Samahan niyo po ako sa ating pong programang Tinapay mula sa langit, ang ating pong pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga po, matutunghayan natin ang salita ng Panginoon na makikita po sa Judges 3 verse 8 in NIV version. The anger of the Lord burned against Israel, so that he sold them into the hands of Cushan-Rishathaim, king of Aram-Naharaim, to whom the Israelites were subject for 8 years. Tayo po'y manalangin, manami na dakila sa lahat, purihin po ang pagkakabasa ng inyong salita. Alam po namin na marami pong mga mensahe mo na napakalalim, Lord. Minsan, nahihirapan po kaming maunawaan yung mga bagay na yon. But Lord, as of this moment, Lord, ay kumihingi po kami ng karunungan sa inyo upang amin pong maunawaan ang nais nyo pong ipabatid sa bawat isa sa amin. Ganon din, pakilinisin nyo po ang aming mga puso so that, Lord, at this morning, Panginoon, ay ang aming pong soul and spirit, Lord, will be awakened, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita. Pagpalain niyo pong bawat isang nakikinig, Panginoon, ganoon din yung lingkod na magme-mensahe ng inyong pong salita. Ito po ang panalangin in Jesus' name. Amen. Praise God. So the background story of this verse. So, nung matapos mamatay si Joshua at yung mga older generation ng Israelites, nagsimulang lumayo, nawala ng gana, nagsimulang hindi sumunod ang mga Israelita sa utos po ng ating Panginoon. Sa halip na sundin yung utos ng Diyos, yung mga commandments ng Panginoon at tuluyang palayasin yung mga kaaway sa Kanaan, sinimulan po nilang sundin at tularan yung mga gawain na meron dun sa nations ng Kanaan. Ito na yung mga idolatry, yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, at dahil sa kanilang pagsuway nila sa Panginoon, nagalit ang Diyos sa kanila. So, nagalit ang Diyos sa Israel. So, bilang resulta, bilang consequences, alam po natin na as we disobey, may mga kalakip yun na consequences. So, binabanggit doon sa English version na babasa natin na that the anger of the Lord burned against Israel. Kasi nga hindi sila sumusunod, they disobeyed to the Lord. So that he sold them into the hands of Cushan, na kung saan they were subject, itong mga Israelita na to na pasakamay nito ni Haring Cushan for 8 years. So imagine, 8 taon. At dahil yun sa hindi nila pagsunod sa Panginoon. So this oppression, ito pong paghihirap na naranasan ng Israel ay nagpatunay na itong disobedience nila is resulta ng kanilang hindi talaga pagtitiwala sa Panginoon. So, in real life, mga kapatid, we tend to do the things that, alam niyo po yan, may mga bagay na ginagawa tayo, pero we are not asking the Lord or we're not acknowledging the Lord kung ano yung gagawin natin. So, by that, nagdi-disobey na tayo kasi hindi natin nahayaan ang Diyos na kumilos sa mga decisions natin. So, nangyayari, we face consequences. Nakatulad din na pinagdaanan po ng Israel. Kwento na ito ay simula ng recurring pattern sa Book of Judges. Nagkasala ang Israel, hinayaan ng Diyos ang kanilang kaaway na pumahirap sa kanila, nagsisi sila at nagpadala ang Diyos ng isang hukom para iligtas ang bansang Israel. Praise God. So the lesson of this story from Judges chapter 3 verse 8 teaches us na importante ang pagsunod, obedience. Sinasabi nga po sa salita ng Diyos, di po ba? Obedience is better than sacrifice because the Lord knows the hearts of His children. Ano man ang ginagawa mo, nakikita man yan o hindi, basta sumusunod ka sa Panginoon, nalulugod po ang Lord every time that the Lord sees us doing purely lahat ng bagay na ginagawa natin. So kapag lumalayo tayo sa Panginoon, may mga consequences na kailangan nating harapin. Kapag tumatalikod tayo, kapag hindi tayo nagtitiwala, we face consequences. Pero sa kabila ng ating pagkakasala, handa pa rin makinig ang Diyos sa ating pagsisisi at iligtas tayo. Kaya dapat nating tandaan na ang tunay po na kapayapaan at kalayaan ay nagmula sa pananatiling tapat at masunurin po natin sa Panginoon. Sabi nga po sa salita ng Lord in Deuteronomy chapter 28 verse 15, but if you will not obey the Lord your God and carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and
overtake you. So it shows no yung ating disobedience, it will lead to consequences just like Israel's oppression. Na binabanggit din po ang salita ng Panginoon in Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. That reminded us that sin has consequences, but God offers deliverance and salvation through Jesus Christ. So after all na nangyari from Old Testament up until the New Testament, nakita natin yung grace ng Lord that continue to work in our lives. At pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay iligtas at upang malaman natin at mas tumimo sa ating mga puso't isipan na mahal po tayo ng Panginoon. Even if it is kahit na tayo'y makasalanan, Christ died for us. Sa umagang ito, sa mensahe ng ating Panginoon para sa buhay ng bawat isa, at nawa pong bawat isa ay may natutunan, amen po, at na-blessed sila sa salita ng Panginoon. Let's trust and follow the Lord. Let us obey because He guides and delivers us along the way. Tayo po'y manalangin, Ama namin na dakila sa lahat. We praise you, Father. We praise you, Lord Jesus Christ. We praise you, Holy Spirit, for redeeming us over and over again, Panginoon. Bagaman kami nagkakasala, kami nagkakamali, kami minsan hindi sumusunod, Panginoon. But Lord, dito po kami patuloy na lumalapit sa inyo. Every single day na we commit our lives to you, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa buhay namin. Sabi nga sa inyong salita, for your power made perfect for our weaknesses. Panginoon, kami man po nangihina sa lahat ng bagay. May mga kanya-kanyang kahinaan. But Lord, ang iyong kapangyarihan ay nagmamanifest, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Thank you, Lord, for being our strength, Panginoon. Hindi po namin kaya kung wala ka, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po sa salita mo ngayong umagang ito na nagtuturo sa amin at nagpapaalala sa amin that we must obey. Kami sumunod sa lahat ng utos mo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon. Tinataas ka namin sa aming buhay, pinapupurihan, Lord God, in Jesus' name. Amen. Praise God. Maraming salamat po mga kapatid sa pakikinig sa ating pong programa. Lagi po tayong magnilay sa salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos po ang ating magiging kaunawaan dito. Muli po, samahan niyo po kami bukas, ayan po, sa pagninilay ng kanyang salita mula dito sa programang Pinapay Mula sa Langit. At malay po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. God bless po mga kapatid.